Sinabi ng liderato ng Senado na maaaring idulog sa Ethics Committee ang mga posibleng reklamo laban kay Senador Bato de la Rosa na ngayon hindi pa rin pumapasok. Kaugnay niyan, ipinaliwanag ni Senate President Tito Soto ang proseso kaugnay sa attendance sa mga mambabatas. Nasa sentro ng balita si Luisa Erispe. Halos 3 linggo nang hindi lumilitaw sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito, marami na ang nagtatanong, nasan nga ba siya? Bakit palipas na ang budget season, absent pa rin ang senador? Pero sabi ni Senate President Vicente Soto III, kung may nais magreklamo, idulog ito diretso sa Ethics Committee. Dahil kung tutuusin, wala naman talagang parusa kung absent ang isang mambabatas. Walang ganong rules sa mga legislators Opo. in any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Hindi ito na magandang remedyo para matalakay natin yan. It doesn't necessarily help for us to come out and amend our rules and say something like that. Hindi rin daw no work, no pay ang mga senador kapag absent. Paliwanag ni Soto, kahit dati pa, kung may absent na mambabatas ay may sweldo pa rin dahil allocated na ito sa pondo. Tulad ni na dating Senator Laila de Lima at Senator Trillanes IV noong senador pa sila. Sa Congress nga, mayroong 1 buong taon hindi mapasok Wala naman silang ginagawa, wala rin umaangal Diba? O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Kahit si Senator de Lima at saka si Senator Trillanes nakakulong. Talagang ituloy pa rin yung function ng opisina nila Siniguro naman ni Soto, functioning o kumikilos pa rin ang opisina ni Senator Bato kahit wala siya. Matatandaan na nagsimula ang hindi pagpasok ni De La Rosa mula nang pumutok ang balitang may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Hinggil ito sa kaso niyang crimes against humanity, kaparehas ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa war on drugs ng dating administrasyon. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman, nakausap pa raw si Senator Bato 2 linggong nakakaraan. Nakipagbiruan pa nga raw ito sa pagtatago niya. Sa chat group namin, meron kami lahat ng all senators. So, I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya lang sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. Yun. Pinayuhan naman ni Senator Lacson si Senator Bato. Ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho nila yan Pero para kay Senate Minority Leader Alan Cayetano, dapat kasi mabigyan ng kasiguruhan si Senator Bato na mabibigyan siya ng pagkakataong dumulog sa korte sa Pilipinas. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na mayroong proseso. Di ba? Kasi kung sasabihin anytime pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa, hindi ko sinasabing option sa lahat yon na huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.